Ito yung mga questions ng ating kababayan. Pwede ba daw kumain ng munggo kung may gout? Masama daw ba magka-crack ng mga knuckles? Oo, mga ganon. Kasama natin, napakagaling, napakaganda at napakabait na rheumatologist from UP-PGH, Dr. Ging Zamora Lacasa. Ito yung mga questions ng ating kababayan. Yung pwede ba daw kumain ng munggo kung may gout? Yun po, Yes, yun. oo. Kasi lagi nila sinisisi yung munggo eh. Oo nga po, kumain daw kawawa sila yung ng munggo, sumakit daw mga yung... lentil, ganyan. Sumakit daw Mga yung kasukasuan. kasukasuan. Yes. So, hindi po bawal ang munggo. Actually, like I said earlier, meron kaming booklet na pinublish. Ang nagsabi yung buong association yun na, di ba? Yes, opo. It's really a stand na hindi po talaga bawal ang munggo per se, no? Sa gout, especially sa gout. Kahit saan pong rayuma, kung yun lang po yung iniisip natin na sasakit yung kasukasuan dahil sa munggo, hindi po yung totoo. Saan nanggaling Siguro unless allergic po kayo. Saan nanggaling yung paniniwala? Ang inisip po namin, siguro po kung kumakain sila ng munggo, meron pong mga dilis, chicharon, maalat po yung munggo, kaya po sila inaatake ng gout. Hindi dahil sa mismong munggo. Ano yung mga number one na pagkain na iwasan? Mga maganda pong iwasan. Unang-una, alcohol na inimin. So, beer. Pinakamasama po actually ang beer. Susunod po doon yung mga hard drinks, yung mga whiskey. And then even wine, meron din po yung mga alcohol. No? Pero nga yung mga pasyente ko na pag sinasabi na, kung di mo talaga kayang iwasan uminom, baka mas gusto mong piliin na lang yung mas konti, yung yung purine, and then damihan na lang yung tubig. So, alcoholic drinks, maganda po talagang iwasan yun dahil napakataas po ng purine content ng purine, yun po yung nagiging uric acid sa katawan. Ang isa pang magandang iwasan, yung mga shellfish, yung mga clams, tahong, yung maliliit po na isda, like mga dilis, talaga. tawilis, ano pa ba yung mga maliliit na mga, yung bagoong, anchovies yun. Maliliit po kasi sila, maalat pa po, no? Especially pag na-preserve na, nakakataas po talaga ng uric acid sa katawan yun. Kung pipili po ng isda, piliin nyo na po yung malalaking isda. May malalaki naman pong isda. Mas konti po yung uric acid nun, no? In terms of gout, kung gout po yung pag-uusapan. Maganda rin pong umiwas sa mga red meat, yung mga laman loob, yung mga isaw po na paborito natin sa diliman. So, magandang magbawas po nun kung meron po kayong gout. And mga sweet, yung mga matatamis po na mga pagkain inumin, if you check the label, kung meron pong fructose corn syrup. Bakit masama nga yung matatamis at maalat sa gout? Nakakataas din po kasi ito ng uric acid sa katawan. So, sa mga cells na po yan, yung transport na sinasabi, pag mataas yung sodium, basta kung maalat po yung kinakain at matatamis, nakakataas po ng uric acid. Pag mataas ang uric acid sa katawan, mas pwede po kayong atakihin ng gout. And actually, pag mataas ang uric acid, masama rin po siya sa puso. It's a cardiovascular risk factor kung mataas ang uric acid. So, yun yung magagandang iwasan. Masama daw ba magka-crack ng mga knuckles? Mga ganon, no? Pinapatunog. Siguro po kung parating ginagawa, mas magandang iwasan dahil hindi masama. Ako siguro wag na lang gawin kung hindi naman kailangan. Wag ika-crack. Kasi po, especially yung mga leeg po na yung sa leeg bawal, sa barbero yung iniikot. Tingin ko po mas magandang iwasan yun kasi kung brittle po yung spine natin, yung bones, baka pag-crack, baka ma-dislocate, no? Maipit po yung mga ugat, baka lalong mas makasama. Mapaparalyze? Pwede po actually makaparalyze kung ma-dislocate yung spinal, yung mga vertebra, tas matamaan po yung spinal cord. Pwede po siyang makasama. Ito po, masarap din po kasi siya minsan, no? Pero siguro iwasan natin na masyadong madalas dahil baka, yung pag tumutunog yun, ibig sabihin may dumadaan na yung mga tendon na nagsaslide or yung mga joints siguro nagdidikitan. Pero mas maganda siguro wag na lang masyadong gawin madalas kung di naman kailangan.